Maraming salamat, Ginoong Pangulo, sa ating mga natatanging kasamahan. Kinalulugod kong sponsor ang Senate Bill 1624, ang Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Nasa krisis ang agrikultura at pangingisda ng ating bansa. Krisis na ramdam sa buhay ng bawat Pilipino. Tulad ni Mang Ambo, na madaling araw pa lang sa Nueva Ecija ay nagahampas na ng lupa. Sa kanyang palayang ilang dekada na rin niyang sinasaka. Pataas ng pataas ang kanyang gastos, abono, krudo, at mga binhing huli kung dumating. Pagdating ay anihan. Trader ang nagdidikta ng presyo. Kulang na kulang ang napagbebentahan niya ng palay para makabayad sa mga inutang. Oo, meron siyang masasaing na bigas pero wala ng pera para ayusin ang sirang bubong o makapagtabi para sa susunod na bagyo. Wala rin sa 4 niyang anak ang gustong magsaka. Sa Santa Cruz, Manila naman, may isang nanay na 2 anak ang bibilang ng dalang barya sa tapat ng karinderya. 20 pesos na ang isang cup ng kanin, 1 cup of rice. Mahal kahit pritong galunggong at pakbet. Kaya ipagkakasya na lang niya ang 1 cup of rice para sa kanilang mag-iina at bibili na lang ng instant pansit canton na 20 pesos din. Hindi na siya pupunta sa talipapa. Kaya hindi niya, namamarites na maraming gulay galing Benguet ang nabubulok. Nabubulok lang. Hindi kilometro ang sukatan ng layo ng sakahan ni Mang Ambo at ng pinggan ng nasabing nanay. Nasusukat ang layo sa wasak na sistema, sa inaaksayang ani at sa mga patakarang hindi kumukunik. Ito ang krisis na kinahaharap natin. Nagkakandakakuba sa hirap at edad ang mga magsasaka at mangingisda, mataas at sumpungin ang presyo ng pagkain at milyong-milyong pamilyang Pilipino ang walang kakayahang kumain ng masustansya at sapat sa bansang mayaman ng dagat at lupa. The Agriculture, Fisheries, and Food Security Commission is not just another committee. It is a chance to finally confront what is broken in our agri and fisheries sector and fix it before the costs grow even higher and the hunger affects even more. Pagkakataon pa para harapin at ayusin ang sira bago pa lumobo ang gastos. Ilang dekada na rin tayong nagpapasa ng mga batas, pinopondohan ng mga programa para dalhin sa bagong siglo ang agriculture ng Pilipinas. Pero nananatiling mababa ang ani, huli at kita ng mga magsasaka at mangingisda kumpara sa mga bansa sa ating rehiyon. At tayo ang pinakamalaking rice importer pa rin sa buong mundo. Kanya-kanyang magtrabaho at kanya-kanyang kamalig ang mga ahensya ng pamahalaan. DA sa produksyon, DAR sa lupa, hiwalay rin ang DNR at ang inaasahang mula sa mga LGU. Nagkapatong-patong ang mga mandato, nagbabanggaan ang mga patakaran at naglalaho ang pananagutan. Mahalaga ang gawain ng mga nabanggit na ahensya pero wala sa disenyo para tumigil sandali at pilitang sagutin ang pinakamahirap na tanong. Ano ang ugat ng krisis sa agrikultura at pangingisda at ano ang kinakailangang gawin para baguhin ito? Yan ang papel ng Agricom. Similar to the education commissions that confronted our education and learning crisis, Agricom is envisioned as a time-bound, high-level congressional body with a singular mission to examine Philippine agriculture and fisheries in its entirety, and to recommend concrete, targeted reforms
that government is politically bound to act on. Hindi isa pang permanenteng burokrasya ang Agricom. It is a 3-year intervention with urgency built into its design. First, it will take an unflinching look at the entire Philippine food system, yung supply chain, yung mga batas, mandates, price formation, climate risks, and lived experiences ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga trader, middlemen, mga consumer, mga wholesale buyers, mga retailers. Tatanungin ng Agricom bakit hindi makausad ang ating agrikultura sa kabila ng napaka-abanteng mga batas. Bakit napakataas pa rin ng post-harvest losses? Bakit napakalayo ng presyo sa sakahan kumpara sa presyo sa palengke? Pangalawa, wawakasan nito ang pagkaligalig sa mga institusyon. Ngayon, hinaharap ng mga magsasaka ang isang ahensya para sa inputs, iba namang ahensya para sa lupa, iba pa rin para sa pautang, madalas walang koordinasyon at maliit ang pananagutan. Kakalasin ng Agricom itong ligalig at magbibilin ng mas malinaw, mas naunawa ang paraan sa ng pamamahala sa pagkain at agrikultura. Third, it will lay down medium and long-term development paths with measurable targets, higher yields, higher incomes, better infrastructure, stronger market access, and real climate resilience. Ang mahalaga, hindi matatapos sa mga plano ang trabaho. It will recommend specific laws, budget priorities, institutional reforms, and report regularly to Congress on what must be done. Panghuli, bibigyan puwang ng Agricom ang mga nagpapakain sa bansa. Sentro sa prosesong ito ang mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries, indigenous communities, scientists, agribusiness practitioners, logistics providers, LGUs, at civil society. May mga nagtatanong, hindi ba masyadong mabagal ang 3 taon para sa kagyat na problema? Nandito ang gutom at mas mataas na ang presyo ng bilihin. Sinisikipan na mismo ng mga magulang ang kanilang mga sinturon, nalulunod na ang ating mga magsasaka sa utang, tila peligroso maghintay. Dalawa ang tracks, now and next. Immediate measures can and must happen now. Fully implement Sagip Saka so government buys directly from farmers and fishers, expand feeding and nutrition programs, provide credit and inputs, crack down on smuggling and hoarding. None of these require waiting for a commission. Iba ang papel ng Agricom. It is a surgical team tasked to fix the deep recurring failures that keep producing the same crisis year after year. Fragmented mandates, misaligned incentives, weak extension and data systems, underinvestment in research and infrastructure, dysfunctional supply chains from farm to city, exploitative and oppressive economic relations in the agri and fisheries sector, and regulatory capture, corruption in the bureaucracy. Ano ang ibig sabihin ng tunay na food security? Sapat na kita para sa mga magsasaka at mangingisda. Mga sistema ng food production na kayang labanan ang pagbaha, pagtuyot, bumibili ang mga paaralan, mga ospital ng gobyerno, feeding programs mula sa local producers, pinatatatag ang pamilihan ng paggasta ng pamahalaan. Tumatagos ang mga layuning ito sa anumang ahensya at batas na may kinalaman sa pagkain. Walang iisang departamento ang makakapaghanay at makakapag-isa sa kanila. Kaya natin itatayo ang Agricom. Its value lies in creating a politically powerful, technically grounded center that can finally say, ito ang daan mula sa sakahan patungo sa pinggan. At ito ang mga kailangang reforma para madaanan ito. Mr. President, sa taong 2027, 30 taon na ang RA 8435 o ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. At matapos ang halos 3 dekada,
ang Pilipinas ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Isa sa pinakamataas ang presyo ng pagkain sa Southeast Asia at nasa doble ang poverty incidence sa hanay ng magsasaka at mangingisda kumpara sa buong populasyon. Sa huli, isang pasya o desisyon para sa maraming henerasyon ang Agricom. Papayag ba tayong ganito pa rin sa susunod na mga dekada? Na nauubos ang mga magsasaka, na hirap-hirap ang mga mangingisda sa mga sinisimot ng yamang dagat, na pataas ng pataas ang presyo ng pagkain kahit junk food, o gagamitin ba natin itong krisis para itayo muli ang isang bansang marunong pakainin ang sarili? Sisiguraduhin ng Agricom na ang Estado ay nasa likod at sumusuporta sa lahat ng nagtatanim at nangingisda. Ang tagal na nating ipinagliliban ang reforma. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Ngayon ang panahon ng pagkilos. Buuin na natin ang Agri and Fisheries Food Security Commission. Huwag nating itapon ang pagkakataong ito. Salamat po. Majority Leader.